Alam mo kanina naba-vibe kong energy rito, 'no? Parang meron dito yung energy na tamad yung parang, ayoko kumilos." 'Yan, parang gano'ng klase ng energy 'no. Pero hindi yung literal na as in na ayoko kumilos, ayoko magtrabaho. Pero yung energy na parang tamad na tamad siya sa isang particular na sitwasyon. Meron lang siyang isang area ng kanya rito na, hinaharap 'no or situation na hinaharap kung saan nagpapakita siya sa'kin ng energy na tamad siya 'no. Bagay na bagay sa kanya yung kanta ni Bruno Mars 'no, yung ano, "Today I don't feel like doing anything," you know, "I just wanna lay in my bed," you know. Pero para dun sa sitwasyon na yun, ayun oh, tamad na nga siya ta's parang ayaw niya pang gawin yung bagay na yun na alam mo yung energy na parang napipilitan, yung gano'n 'no. Gano'n yung nakukuha ko rito sa energy niya. At kung sino man siya posibleng nagtapos na kayo, so posibleng ex niyo 'to. Pero alamin pa natin, pansinin mo may araw dun 'no, pagka ganyan may new beginning siyang iniisip dito. Pero tamad na tamad yung energy niya, anong ibig niya sabihin dito? Sabay-sabay nating alamin 'yan 'no. Pero tapatin ko na kayo 'no, medyo hindi ko gusto yung energy niya, eh. Parang gusto ko sabihin yung salitang anjoho ng energy niya, ayan oh. Majoho, majuntot ang kanyang energy. Yun talaga ano, yeah, yun talaga yung una ko ritong naisip. So, let's see. Okay. Mhm. Mhm. Okay, so let me just lay all the energies first on the table 'no, pero I'm gonna tell you right away 'no, that this is something here na posibleng magpaginit ng ulo ninyo, okay? Yeah. Hmm, hmm, medic. Sa'yo mga babes 'no, mhm. So before we start diving this reading here, no, let me just greet everybody. Hi and hello there everyone. Hi sa mga new subscribers. Ako po si Yan, welcome. At sa mga returning viewers, thank you so much for the warm love and support na binibigay niyo po sa akin. So, we do not have any gender right here and of course this is timeless as well. So just pick up only the messages you think are for you. At if you feel na ang reading na tayo para sa'yo, then this reading might be really for you. Yeah. At the heart of this reading is the Four of Cups energy. Well, this is your ex. At pinapakita sa akin with the Seven of Swords energy, High Priestess, and the Three of Cups energy. This is the ex who abandoned you at posibleng nakipaghiwalay sa inyo long time ago. Whether you are separated with this person, maybe you are married pero na-annulled. Pwede rin naman nakasal kayo pero naghiwalay kayo. Okay? This person here, pwedeng ka-live-in ninyo pero nag-break kayo. No? And I think itong person na to yung nang iwan sa inyo, posibleng nang ghost or nag-initiate
ng separation or pagtuldok ng inyong connection before. And now this person here is making his or her comeback to you. Okay? But I do not like this person's energy with the Seven of Swords, and there's this High Priestess right here. Okay, the reason behind this Three of Cups energy, reunion, and pakikipag-reconcile sa'yo or pakikipagbalikan sa'yo, meron siya ritong lihim na tinatago or truth about it, but I'm gonna tell you. Okay? Because dito mga babes, no, ayokong nalalamangan kayo. Lalo na ng isang napaka-deceptive at tusong energy na ito, no? This person here, meron siya ritong lihim na never ninyang ipapaalam sa'yo, ever. So, this person here, pinalabas dito, no, or pinakita sa atin ng mga barahan, no, ang tunay na dahilan ng kanyang pakikipagbalikan sa inyo. At sabi ko nga sa inyo, posibleng uminit ang ulo ninyo mga babes, no? Kaya hinga mga malalim, no? At etong ex ninyo mga babes, no? Dahilan ng kanya pakikipagbalikan dito ay dahil sa eto, no? Na parang wala na raw siyang choice. Pwede na. Sige. Sa collective na lang yung pinipili ko. Magkipagbalikan ako kay collective. Yan o, hindi dahil sa mahal ko siya, kundi dahil wala na rin akong choice eh. Ano? Gawin ba kayo rito dahil wala na siyang choice kaya siya makikipagbalikan sa inyo? So, ibig sabihin, pwedeng gumamit siya rito ng mga salita na mahal niya kayo, mahal niya pa kayo, hindi niya kayo kaya mawala sa buhay niya rito and all of those things na mga sinasabi ng mga, diba? Nakikipagbalikan, no? Pero dito, no, ang tunay na rason is hindi love, kundi dahil eto siya. Nawala sigurong iba nagkakagusto sa kanya, no? Kaya ikaw na lang yung pinipili niya rito, no? Impressive naman din daw yung background mo, kaya with this 3 of coins energy, 8 of coins right here, and there's this 2 of wands, no? Kaya kanina, yung reaction ko nung nilatag ko yan, di ba, kung maaalala ninyo, no? Kasi ang nakikita ko dyan, parang sinabi niya rito na, pwede na, may pagmamalaki naman sa iba. Yan, no? Ibig sabihin, no, may success kayo rito sa inyong trabaho, okay naman yung work ninyo, no? Pero kasi para sabihin niya rito na, pwede na, wala na akong choice, babalikan ko na lang si collective. Huh? Are you just kidding me? Nakikipagbalikan siya dito kasi, hindi dahil sa love, kundi dahil wala lang siyang choice. At hindi dapat ganon, di ba? Hindi niyo deserve yung ganong klase ng rason or ganong klase ng treatment rito. Ayan o, nakikita ko rito na parang pinipili niya na kayo rito na pakasalan, pinipili niya na magbigay dito sa connection na to, pinipili niya na balikan kayo rito, no? Kasi wala na pala siyang choice. Bakit? Dahil walang makasama or makisama sa ugali niya? Bakit? Dahil walang ibang tao makatiis rito na ugali niya kundi ikaw? At bakit? Sure ba siya rito na makikipagbalikan ka pa sa kanya? Diba? Nakikita ko rito mga babes, no? Kaya kung sino man tong energy na to, no, this person here is thinking of coming back to you. Kaya naman ihanda mo na yung sarili mo, no, dahil yun yung mga bagay na maririnig mo, yung mga pagmamakaawa galing sa kanya. Pero it's not love. Okay? Lalo na kung intuition ninyo is on point, mga babes, na use that, no? Kasi nakikita ko na kung sino man tong energy na to. Lilinang-langin niya lang kayo sa mga salita, pero nape-pressure siya rito. Siguro may mga nagsasabi sa kanya rito, kailan ka ba mag-aasawa? Bakit pa ba hiniwalayan si ano? Okay naman siya. May mga ganun-ganun dito, nape-pressure siya rito, no? Dahil posibleng nagkakaedad na siya at walang tumatanggap sa ugali niya, no? Pwede nakipag-connect na rin siya sa iba rito pero walang tumatagal sa kanya. Yan, no? So, nakita ko rito na nag-iisip siya rito na parang iniisip niya rito na importante yung sasabihin ng iba, no? Kaya parang siya to na mahalaga sa kanya yung mga sinasabi ng iba. Kaya ikaw ito na parang out of all the excess niya, ikaw yung napili niyang balikan, di ba? At hindi mo yung dapat ipagpasalamat dito, ba nakakaloka ito? Kasi yung energy niya dito is parang pinili niya lang kayo kasi wala na siya ditong pagpipilian. Okay naman daw, impressive naman daw yung background din niya, may pagmamalaki naman daw. Huh? Huwag mong matawag-tawag na okay lang naman ang mga nakshis ko at huwag mong matawag-tawag yung mga collective ko rito, no, na pwede na.
Kasi hindi nila deserve yung ganyan 'no, at yun ang laman ng isipan niya kaya nabubwisit ako. Kasi yung tinataglay ko na energy ay energy ninyo mga mahal 'no, dahil yan ang magiging reaksyon ninyo once na malaman niyo yan. Kaya nga sinasabi ko na rito dahil hindi niya yan balak na sabihin sa inyo. With the High Priestess energy, ito yung klase ng energy 'no na itatago niya yan hanggang hukay 'no, hanggang sa mamatay siya hindi niya rito sasabihin sa inyo ang totoo na kaya niya kayo binalikan, dahil wala na siyang choice 'no. Siya ito na parang pinili lang kayo dahil para may kasama lang siya sa buhay, gano'n 'no. Pero yung sabihin mo na, "Kasi mahal na mahal kita, hindi kita kayang mawala sa buhay ko, binalikan kita kasi ganito yung nararamdaman ko para sa'yo." Hindi gano'n 'no. Alam mo ng High Priestess 'no, itong kurtina sa likod nito mga babes 'no, yan ang nagtatakip ng katotohanan 'no. So, ibig sabihin mga babes na balak niya yan ilihim sa inyo forever at wala siyang balak na ikanta yan 'no. Kasi alam mo 'no, with the moon card energy mga babes 'no, sometimes magre-reflect 'yan 'no, yung mga, hindi siya masyadong mag-e-effort sa inyo, minsan pababayaan niya kayo 'no, yun dun lalabas minsan-minsan 'pag inallow niyo siya makabalik sa buhay ninyo, makikita ninyo yung reflection of the moon na ibig sabihin mga babes 'no, na lalabas at lalabas yung mga parang wala siyang pakialam sa'yo minsan 'no, ibig sabihin yun yung totoo. 'Yan. Kumbaga parang kahit papaano sisilay sa inyo yung katotohanan kahit tinatago-tago niya 'yan, 'no? Never niya na yung sasabihin sa inyo kaya nga inisplok ko na, para alam niyo na. Ah, klaseng energy 'to. So, with the Judgment card energy and the Seven of Coins 'no, eto yung nakikita niya kasi parang siya 'to na humaharap sa future niya, na iniisip niya yung future niya rito na kailangan ko na mag-asawa or kailangan ko ng taong mag-aalaga sa'kin, 'yan 'no. Kasi posibleng after niyang makipag-relationship sa inyo, iba baka may third party pa ito noon 'no, pero hindi rin sila nagtagal or hindi rin sila magtatagal 'no, kung may third party man ngayon, babalik ito sa'yo. Kasi wala rin makatiis ng ugali niya rito, parang ikaw yung mas kaya na parang intindihin yung topak niya, 'no. So, posibleng may attitude itong person na 'to 'no or meron siya ditong mga galawan na gusto niya siya yung masunod, tapos siya yung parang mang-a-under dito, 'no. May gano'n tayong nakuhang word, under. So, ina-under niya kayo 'no, posible noon. Kinokontrol rito kayo sa isang sitwasyon or sa inyong romantic relationship 'no. Nung time nga na parang kayo parang feeling mo hindi talaga kayo, 'no, parang feeling mo sa relationship ninyo 'no, siya yung boss tapos ikaw yung staff 'no, parang gano'n. So, nakita ko dito na nagpaplano pa lang yung iba sa kanila na bumalik or makipagbalikan sa inyo. Pero siya ito 'no, na nakikita ko na 'pag nakipagbalikan siya, kayo na rin yung aalokin niya ng kasal dito. Pero wala yung love. Tandaan niyo 'yan mga babes 'no, walang love 'yon 'no. Mararamdaman niyo rin naman 'to, lalo na yung mga malalakas yung intuition diyan, okey. Yung iba kahit hindi malakas yung intuition ninyo 'no, mararamdaman niyo kung importante kayo sa taong ito o hindi, okey. Basta 'pag naispatan niyo yung red flag, okey, 'wag na kayong mag-pay attention doon, Ayun 'no, parang naghihintay na lang siya rito mga babes 'no, ng parang tamang timing para makabalik sa inyo. Ready na rin siya rito kung papaano yung mga sasabihin niya at kung ano yung mga actions na gagawin niya. Nakikita ko kayo yung pipiliin niyang pakasalan dito pero kaya nabibwisit ako. Hindi dahil mahal niya kayo kundi dahil parang gusto niya kayong maging caregiver 'no, maging caregiver niya rito 'no, 'yan. Siguro dun sa mga nakarelasyon niya 'no, kayo yung mas nag-alaga sa kanya, kayo yung mas nagmahal sa kanya 'no, pero iniwan niya kayo rito, yun na may abandonment 'no, may pang-ghost dito 'no. So, nakita ko rito na iniwan niya kayo kasi hindi siya rito satisfied at contented sa inyo. At 'pag nakipagbalikan siya sa inyo, walang love yun, plus hindi rin siya gano'n kakontento sa'yo kasi parang sinasabi niya rito, "Puwede na, wala na akong choice." 'Yan. With the Three of Coins energy, Eight of Coins right here 'no, Two of Wands, nakakainis pero yun na talaga yung plano niya, nakapagdesisyon siya rito kaysa naman daw sa wala siyang kasama. Babalikan ka na daw niya, puwede puwede ka naman daw, puwede na. 'Yan 'no, 'di ba nakakainis 'no?
Yung sabihan ka ng person na, "O sige ikaw na lang yung pakakasalan ko kasi puwede na. O sige ikaw na lang kasi wala na akong choice, eh." Lapit nga kutusan ko yun, eh, 'no? So, kasi naman 'tong energy na 'to 'no, tignan mo naman 'yan, 'di ba? Parang talagang ano 'no, tamad na siya rito na wala na talaga sigurong pumapatol sa kanya rito kaya makikipagbalikan siya sa inyo, 'no? Alam mo na alam mo yung parang ano, parang maliit kayo sa paningin niya mga bebs 'no? Kasi nga nakukulangan siya sa inyo, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nitong mokong na 'to, eh. May trabaho naman kayo permanente, okey naman daw. Pero parang meron siyang hinahanap talaga na gusto niya siguro yung ano, eh, 'no, pang-artistahin talaga, yung sexy talaga, 'no, yung makalaglag talaga yung mga pupils talaga 'no, sa mata 'pag tinitigan mo, 'no? Parang may mga gano'n siyang hinahanap rito, eh, na parang akala mo naman masyadong mataas yung tingin niya sa sarili niya pogi ka. Ganda 'yan, 'di ba? Parang gano'n na gano'n siya sa sarili niya 'no, GGSS 'no o kaya ano 'no, um, gandang-ganda sa sarili or gwapong-gwapo sa sarili, 'di ba? Kakaloka. Tawagin ba kayong puwede na daw kayo, wala na daw kasing choice 'no? 'Di ba, sinong matutuwa sa gano'n? Pero 'yun yung nakita ko sa kanya. Ay naku, tapusin na natin 'tong usapan na 'to 'no, basta nakikita ko siya rito nagagawa rito at makikipag-communicate sa inyo. Tatanggalin niya rito yung pag-block ng communication kasi may nakita ko rito na siya yung nang-block sa inyo, ano. Yung iba, doesn't have to be na tatanggalin yung communication pero sasadyain kayo niyan, okey? Kasi kayo na yung napili niya raw na mapapangasawa dito, wala na daw kasing iba, wala daw kasing ibang magtiyaga sa kanya. Ego, hindi niyo deserve yung ganito 'no? Huwag kayong magpatalo sa ganitong klase ng energy 'no, 'pag naispatan niyo yung energy niya na parang yung sinasabi niya is hindi nagma-match yung pinapakita niya, ay naku, huwag kayong mag-say yes agad diyan 'no, na makipagbalikan at lalo na makipagkasal sa kanya, 'di ba? I mean magpakasal sa kanya, 'di ba? Ish! So, eto yung mga mensaheng nakuha ko here for you guys na your ex is making a comeback right here but I do not like his or her energy 200%. Diba? So, alam niyo na yung gagawin diyan 'no. Thank you so much. Sarang heyo muli ako po sa 'yan. Annyeong.